ah. Si Gladys Vergara ay ang pangalawang anak na babae sa 6 na magkakapatid ng dating kongresista ng Baguio na si Bernardo M. Vergara at Gloria Asprec Vergara. I was born in Agoo, La Union. But practically, during my first few years of existence, nandun ako sa Tubao, La Union. Because my father was then working at the district office as a district engineer of the Public Works. Ngunit hindi nagtagal, lumipat ang kanyang pamilya sa Baguio kung saan siya lumaki at nag-aral. Nagpakita ng husay sa akademya si Gladys at nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Commerce, major in Accounting and Management sa St. Louis University. Ikinasal siya kay Dr. John De Vera at biniyayaan sila ng 2 anak. It was difficult, to lose a husband when your children are just about 8 and 6 years old. Buti na lang din, I had a business. Si Gladys ay isang masigasig na negosyante na may malawak na interes sa enerhiya. Bilang isang tagapagtaguyod ng sustainable energy, pinamumunuan niya ang Glad to be Green at Green Vault Energy, mga kumpanyang may inisyatibang nakatuon sa renewable energy. Actually, solar is not heat. Solar is light. Noong Biyernes unang bumiyahe ang solar bus sa Central Business District ng Baguio City. Pero hindi naman ibig sabihin na ipapahinto na ang operasyon ng iba pang pampublikong transportasyon. Nung nanalo si Mayor Benji Magalong, the first term niya, kinonvene niya ang Baguio Tourism Council. Sa kasalukuyan, siya ang tagapangulo ng Baguio Tourism Council, katuwang si Mayor Benjamin Magalong bilang co-chairman. First term ni Mayor was yung pandemic. First, kami ang nagpa-vaccinate sa mga private sectors. We were the ones helping them. Isa siya sa pangunahing nagtaguyod ng muling pagbuhay ng Baguio Tourism Council. Pinalawak ang kasapian nito at isinama ang iba't ibang sektor upang maging mas inklusibo at mas epektibo sa pagganap ng tungkulin. Sa murang edad, ipinamalas na ni Gladys ang kanyang husay sa pamumuno. Okay, maraming salamat. Sa Kabataan Barangay, first nag-run ako dito sa Barangay Upper QM. I won. I was 15. And then nagkaroon ng federation election, citywide in Baguio. I ran. And I was elected as the City Federation President of Baguio. At kalaunan ay nahalal bilang Vice President ng KB National Executive Council para sa Region 1. Nahalal din siya bilang konsehal ng Baguio kung saan kinatawan niya ang sektor ng kabataan. At kalaunan ay muling nahalal bilang konsehal ng lungsod. Dahil dito, si Gladys Vergara na pangalawang may pinakamataas na nakuhang boto sa eleksyon noong 1988 ay naging kauna-unahang babaeng Vice Mayor ng Baguio City. Habang lumalakas ang karera sa politika ni Gladys, sabay namang umuunlad ang paninilbihan ng kanyang ama. Siya ay naitalaga bilang General Manager ng Philippine Tourism Authority. Siya ay naging governor ng Lions Club International sa Region 1, kung saan ginamit niya ang kanyang impluensya upang maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng lindol noong 1990. Baguio recovered from the killer earthquake of 1990 with our people. We worked as a team. After my first term, that was the election of 1992. That was the only time when he decided to run as assemblyman. And that was the time also when I exited. Baguio, for Congressman si Vergara. Si Bernie Vergara ay naging 4 na beses na kongresista at nagsilbi rin bilang mayor ng Baguio City sa loob ng isang termino. Mula noon at sa kanyang mga sumunod na termino, si Gladys Vergara ay nanatiling Chief of Staff ng kanyang ama, nahasa sa mga legislative processes at fund sourcing para sa mga infrastrukturang proyekto ng kanyang ama para sa Baguio.
getting 50 million pesos for the rehabilitation of our Punang Park, especially the Rose Garden. Kung may mag-perform po. Ito, center stage. Mayroong maliit. Ang centerpiece ng development, Rose Garden. Tingnan mo ito, inayos na rin nila eh. Oo. Maandar na yan sa gabi. Mag-isip naman tayo ngayon. The torch of leadership dapat may pasa naman sa younger generation. Si Gladys, magaling dahil action-oriented siya. Like father, like daughter. Ang kampanya ni Gladys Vergara ay nakasentro sa isang payak ngunit makapangyarihang pangako, Glad to Serve You Baguio. Ang Glad to Serve You Baguio ay hindi lamang isang slogan, kundi isang pangako ni Gladys na ipagpapatuloy ang kanyang tapat at maaasahang paglilingkod sa Baguio. Ang kanyang plataporma ay nakabatay sa mga pangunahing pagpapahalaga para sa pag-unlad na isinasabuhay sa pamamagitan ng matibay na advokasiyang panglehislasyon, modernisasyon ng infrastruktura, pagpapalakas ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Nais ni Gladys na palakasin ng lokal na pamamahala sa pamamagitan ng isang City Charter Code Review. Isusulong din niya ang mga batas na magpoprotekta sa mga karapatan ng mga katutubo at magsusulong ng tamang land use policies. Mahalaga kay Gladys ang socialized housing upang matiyak ang dignidad at abot kayang pabahay para sa mga pamilyang may mababang kita. Ipapatupad ni Gladys ang rehabilitasyon ng mga kalsada, bike lanes at mga pedestrian pathways gamit ang mga green building standards para sa mas mataas na energy efficiency at accessibility, pati na rin para sa kapakanan ng mga senior citizens at PWDs. Pagpapaigtingin din ng ecotourism sa pamamagitan ng paglalagay ng smart lighting upang mapabuti ang kaligtasan at connectivity. Kasama na rin dito ang pagpapabuti ng ating mga pamilihan upang mas mapalakas ang lokal na kalakalan. Integrated transport hubs at mga intelligent traffic systems para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Isusulong din niya ang jeepney modernization upang matulungan ang mga tsuper sa paglipat sa mga eco-friendly na solusyon sa transportasyon. Livelihood is one direction para tumaas ang ekonomiya ng bawat isa. And that is one of my direction also na sana magkaroon tayo ng sariling livelihood center in every barangay. Itututok ni Gladys ang pagpapabuti ng mga barangay healthcare facilities upang masiguro ang mabilis at mahusay na serbisyong pangkalusugan sa bawat barangay. Bilang bahagi ng kanyang adhikain para sa kultura, isusulong ni Gladys ang pagiging isang UNESCO Creative City ng Baguio sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga cultural hubs, pagsuporta sa mga festivals tulad ng Montañosa Film Festival, Gong Festival, An Enchanting Baguio Christmas at Ibaguio Festival at pagbibigay ng mga grants para sa mga lokal na manlilikha. Baguio continues to lead, not just in creativity, but in honoring culture, community, and tourism. Kasama rin dito ang pagprotekta sa heritage sites, pagandahin ng infrastruktura ng mga paaralan upang mapalawak ang oportunidad para sa mga kabataan. Nais din niyang isulong ang sports at recreation programs upang hikayatin ang kabataan na magtagumpay sa larangan ng palakasan. Kasama rin sa kanyang plataporma ang pag-integrate ng indigenous knowledge sa mga curriculum ng paaralan, watershed conservation at zero waste initiatives. Isusulong din niya ang mga hakbang para sa climate resilience upang mas mapabuti ang ating kahandaan sa mga kalamidad. Upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa, itataguyod ni Gladys ang mga public safety initiatives na magpapalakas sa seguridad sa buong lungsod ng Baguio. Hango sa pamana ng kanyang ama, si Bernardo M. Vergara, dala ni Gladys ang parehong dedikasyon sa paglilingkod ng may kakayahan, malasakit at integridad. Ang Panginoon sana bigyan ng basbas si Gladys bilang maging Congresswoman of Baguio City. Together, let us honor Baguio's past, embrace innovation, and create a future we can all be proud of. Bunga ng amang nagsilbing sandigan, pinaglingkuran bawat mamamayan. I am honored to stand with you and humbly ask for your endorsement as we work toward a better tomorrow. Thank you
and I am glad to serve you. Iyong